Magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa napakagandang araw na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tunay po na ang ating Diyos ay patuloy po nating nararanasan sa buhay po natin. Kumusta po tayo mga kapatid? So tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating pong pag-aaral tungkol po sa mga attributes o katangian po ng Diyos. So ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay isa sa napakahalaga na katangian po ng Diyos. Ito po ay ang salitang God is just. Okay. Meaning, He is infinitely, unchangeably right and perfect in all He does. So atin daw Panginoon ay just. Siya po ay laging tama at perpekto daw po yung kanyang mga kilos o ginagawa. Sabi po sa aklat ng Deuteronomy 32 verse 4, "The rock, His work is perfect, for all His way are just. A God of faithfulness without injustice, righteous and upright is He." So, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Deuteronomy 32 verse 4, kung gaano daw po kaperpekto ang gawa ng Panginoon at kung gaano daw po katapat ang Panginoon sa lahat. So, ang kanya pong gawa, ang kanya pong kilos ay naayon po sa kanya pong righteousness. So, sabi po, what does it mean that God is just? It means more than He simply fair. So, ibig sabihin po ng just ay fair. Sa Tagalog, wala po siyang tinatangi, no? So, walang favoritism, sabihin natin, no? So, kung ang Diyos ay God of love, ang Diyos din po ay just. Ibig sabihin lang po niyan, so, ang Panginoon po natin ay mapagmahal. So, lahat ng minamahal niya ay binibless. Halimbawa, so lahat ng minamahal niya ay pinag-alayan ng buhay, binibigyan niya po ng salvation. So, dahil po ang ating Panginoon ay just, kapag nakagawa po tayo ng kasalanan, lagi pong may kaparusahan. Tandaan po natin na lahat ng ating pong mga maling aksyon, maling desisyon, mga maling isip, maling puso, maling ginagawa, ang lahat ng iyon ay may consequences. Kaya po ang tawag sa Panginoon natin, He is just God. So, siya po kasi ang tapat na hukom. No? So, hinuhukuman tayo ng Diyos, so ginajudge tayo ng Diyos, according sa ating pong mga ginagawa. So, kung maganda ginawa mo, the Lord will bless you. Pero kapag ang ating pong gawa, ang ating pong kilos ay hindi nalulugod ang Diyos, so, mayroon pong counterpart yun na negatibo. So, kaya po dito, it means He always does what is right and good toward all men. Likewise, although this is hard for many to accept, His sentencing of evil, unrepenting sinner to hell, is also right and good. So, sinasabi po dito na lahat do po ng ginagawa ng Panginoon ay isa ikabubuti po ng mga tao. So, meron naman po na mahirap tanggapin na katotohanan na ang Diyos do po natin ay sinesentensyahan niya. So, siya ang nagbibigay ng parusa doon sa mga ayaw kumilala sa Panginoon. So like the evil, like ang kaaway. So sino po sinentensya na mapunta ng impyerno dahil po sa kanila pong pagtalikod sa Diyos. So ganoon din po yung mga sinner. So mga ayaw mag-repent, so sila po ay pupunta sa hell. So yung mga nag-repent at kumilala sa mampalataya kay Jesus Christ, so pumunta po sila ng langit. So ang ating pong Diyos pagdating sa paghuhukom ay pantay-pantay, no? Wala pong bahid ng kahit ano, no? Walang politika, walang palakasan, walang pabaitan, walang ganon. So, naayon sa standard lagi ng Panginoon. So, in the light of God, other attributes of goodness, mercy, love, and grace, some might say that God is too kind to punish the ungodly. But to believe this means will dull the reality of His infinite, unchanging justice.
God will have justice for sin, either from Christ's atonement death or for those who will not accept it, eternal wrath in hell. So, sa lahat nga po ng mga sasampalataya ay yun nga yung kaligtasan, yung atonement na ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, yung atonement po sa Old Testament, ito po yung minsanang pagpatay ng hayop, iniaalay para sa kabayaran ng kasalanan. So, yung atonement na sa New Testament, yung kamatayan naman ni Kristo, na siya po yung minsan namatay at inalay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Nasa ganon, ang lahat po ng kikilala sa sampalataya doon sa ginawa ng Diyos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. At sa mga hindi sampalataya, is just paparusahan ng Panginoon ang mga taong wala kay Kristo. So, sinasabi po sa atin ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, lagi po tayong maging tapat sa Diyos. Maging wise po tayo at patuloy po nating isangguni sa Diyos ang lahat ng ating pong mga ginagawa, mga lakad, at ipaalam natin sa Diyos, no? Ipag-pray natin sa Diyos lagi yung ano ba yung tamang gawin para hindi po tayo magkamali. So, sapagkat dahil tayo Kristiyano na, mas mabigat ang parusa sa mga Kristiyanong patuloy na gumagawa ng ayaw ng Panginoon, ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin kung ang Diyos ay God of love, He is God of just. No? Siya po yung hukom na walang favoritism. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that pinaparamdam niyo sa amin, you are a God of just. Kayo po ay fair, kayo po ay walang tinatangi, kayo Panginoon ay walang pinapaboran. Maraming salamat sa pag-ibig, maraming salamat sa katapatan, salamat Panginoon sapagkat hindi niyo po kami iniiwan at pinapabayaan. Pinupuri ko po namin, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo aming pong buong buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang morning mga kapatid.